Ano kayang recommendation at galaw ngayon ng Department of Justice? Kasi sila ho yung inaabangan at sila naman ang nagkumpirma na officialing nirequest na nga po ng Estados Unidos State Department ang extradition para kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Ilang araw ho yung pinag-usapan tapos biglang lumamig. Pero for your information lang, hindi ho yan pwedeng mabaliwala ng ganun-ganun na lang. Kasi ang opisyal na request ng Estados Unidos, hindi ho yan binabaliwala. Yan ay dalawa ang pwedeng mangyari. Under process na or mabilis na gagawin ng gobyerno. Dalawa kasi ang option dyan ng gobyerno, Pilipinas. Kaagad-agad ibigay, temporary surrender, or idadaan sa local na korte ng ating bansa sa proseso. Pero hindi ibig sabihin ay hindi susundin ng Pilipinas ang extradition. Hindi ho pwede mangyari yun. Kasi meron tayong extradition treaty. Merong kasunduan ang Pilipinas at ang Amerika. Kaya dapat sundin. Kaya yung dalawang proseso, yan ang ating inaabangan. Kaya nga tinatanong ko, ano kaya ang nangyari na? Kasi biglang natahimik. Parang after 3 weeks, nawalang bigla. Kung yung mga gunita, noong nakaraang mga araw pa, sinabi na ng Malacanang na sa susunod na ilang araw at linggo, ilalabas nila kung ano ang desisyon ng Office of the President. Kasi pag nasa Department of Justice yan, Office of the President yan, ang final decision dyan, Presidente. Yun ang inaabangan natin. Ano kaya? Natabunan kasi ng issue ng impeachment, matinding flooding, dahil ng habagat, pag-ulan, at saka yung ibang isyong pinag-uusapan ngayon sa social media tungkol pa rin sa mga paninira kay Pangulong Marcos. Natatabunan po. Ito naman aking pagtalakay na ito, walang personalan issue lang. Okay? Kasi yung proseso, hindi yan pwedeng ibaliwala. Yung proseso, nandyan na. Dalawa nga yung option yan. Kaagad-agad ay ibigay ng Pilipinas sa Amerika or idaan sa korte. Kaya dinidiin niya natin, yan ho hindi pwedeng hindi magkaroon ng resolusyon o katuparan. Ang magiging balakid lang dito yung kasi merong ongoing trial, ongoing case, itong si Kibuloy sa RTC ng Pasig. Kaya nga siya nakakulong. Kaya nga pinag-uusapan yung temporary surrender, nandun yan sa extradition treaty, nandun sa treaty yan, Philippine Treaty, nandun yun. Alam niya ng mga abogado niya. Alam niya ng mga nakakaintindi. At pagka nga po State Department ang nag-request, yan ay formal. Government to government ang ibig sabihin nun. Kung noong araw ay napag-usapan lang na parang nanggaling lang sa ating Philippine Ambassador to Washington DC ang impormasyon. Pwedeng totoo pero walang formal. Ngayon, meron ng, yan ang pinag-umpisahan hanggang sa nagkaroon na nga ng formal. Kaya nga inamin na ng Department of Justice, Secretary Bida, tama ba? Secretary Bida, ang pangalan, na meron na nga. At ngayon, under process na ho, inaaralan ng mga abogado ng DOJ. Tingnan natin kung ano ang magiging katuparan nito. Ano man ang mangyari, ating irerespeto. Ano man ang desisyon dyan, wala na tayong magagawa dahil yan ay government to government. Wala hong isong politika dyan. Hindi pwedeng i-pressure ang Philippine government para hindi ito pa rin ito. Hindi mo pwedeng banatan yung treaty kasi treaty na yan. Hindi mo pwedeng banatan ng American government dahil sa isyong ito. Hindi po. Merong treaty. Merong extradition na dapat ay masunod. Hindi lang yan para kay Kibuloy. Kahit na sinong Pilipino na merong kaso at dapat litisin sa Amerika at nandito sa Pilipinas, kukunin at kukunin yan. At kahit sinong Pilipino nagtatago sa Amerika na may kaso rito, o kahit Amerikano na nagkaroon ng kaso dito at nandoon sa kanila, kukunin at kukunin yan ng Philippine government. Hindi yan i-deny, hindi yan pagtatakpan ng American government kasi yan ay parte ng treaty. Yun po yun. Kaya kung inyong mapapansin, for your information lang, walang malalaking politiko sa Pilipinas na na-involve sa iba't ibang kasong kriminal, hindi lang sa graft and corruption, ang nagtago sa Amerika. Wala. O kahit anong bansa na meron tayong treaty, extradition treaty, wala akong nag-try na magtago.
Kaya sila nagtatago doon sa ilang mga bansa sa Europe kasi wala tayong extradition treaty ron. Hindi sila ganun kadaling kunin. Tapos mabilis pa sila mag-apply ng political asylum. At pag nag-apply ka ng political asylum, nagiging protection na sa kanila yun. Sa Amerika, hindi pwede. Hindi ganun kadali na ma-aproban ang political asylum sa Amerika. Pag ikaw isang dayuhang nag-apply doon, maraming proseso, kadalasan deny pa nga. At kung merong extradition treaty, talagang hindi hulo uobra. Kaya kahit sino, walang Pilipinong nagtago ng matagal sa Estados Unidos, lumilipat at lumilipat yan sa mga bansa dito sa ASEAN o kaya papunta nga ng Europe. Kasi iba ho yung relasyon natin sa Amerika. Diba? For your information lang naman. Kahit yung mga Pilipino sa Amerika, hindi kayo makakasigurong pwede kang magtago doon, diyan ka nakatira, pero hindi ka pa American citizen, wala kang protection dyan. Kaya ngayon maraming Pilipino pag nagpunta ron, after 3 years, nag-a-apply na sila, after 5 years, nag-a-apply na maging American citizen para protektado ng gobyerno ng Amerika. Kasi pag ikaw ay American citizen, ibig sabihin, mamamayan ka na nila. Hindi ka basta-basta ma-deport o hindi ka basta-basta ipamimigay nila kung wala ka namang kaso rito. At saka hindi ka naman magkakaroon ng kaso rito kung mga pangkaraniwang kaso lang dahil ikaw ay nandoon. Ang batas nila doon ang susundin. Pero kung halimbawa, American citizen ka, nagpunta ka ng Pilipinas at dito ka gawa ng krimen tapos bumalik ka ng Amerika, nako, napakadali kang i-deport o napakadali kang ipamigay nila. Hindi makakatanggi ang American government sa Philippine government because of treaty or extradition treaty. Yun po, baka akala nyo personalan, hindi po, dapat malaman natin ito. Dahil yung mga Pilipinong biyahe ng biyahe, dahil kalayaan natin yan, punta tayo kung saan-saan mga bansa, akala natin protektado, hindi po. Sa ibang mga bansa tulad sa Europe, ayun, mayroong mga pagkakataon na, kaya nakita mo naman, nandiyan si Saldico, nandiyan si, sino ba ito, Harry Roque, at iba pa. Puro nag-apply ng political asylum. Yun ang kanilang proteksyon. Kaya hirap tayong makuha yan. Ayan, di ba? Kasi ibang batas sa Europe, pangalo, wala pang treaty ang Pilipinas. Hindi lahat ng lugar, hindi lahat ng bansa meron treaty sa Pilipinas. Ganon din tayo. Ayan ang sitwasyon. Kaya nga, balikan natin ito. Kailan kaya at ano kaya ang desisyon ngayon? Natabunan ng maraming mga balita, pero sana lumabas pa rin ito kung ano ang dapat gawin. Siyempre, mula nung formal na mag-request ang State Department ng Estados Unidos sa Philippine government tungkol dito sa issue kay Kibuloy, naghihintay yung mga yun. Naghihintay ang kanilang US Embassy rito sa Manila. Dahil yan ang official communication ng Pentagon or ng State Department, ang US Embassy. Yan ang nagpa-follow up. Yan ang naghihintay. Kaya nga ang US Embassy ang isa sa mga unang nagkumpirma na naipadala na sa Office of the President, Department of Justice, ang kanilang formal request. Ayan For information lang, dahil yan naman ang ating laging layunin, education, information, walang personalan. Wala, hindi ho tayo na may personal. Please like and share, subscribe and follow.